Eto na pala yung part 3 sa ating pagme-meal prep. Nailuto ko na yung menudo, inilagay ko na din sa container yung chili garlic. Tapos nagluto naman ako ng binagoongan at inilagay ko na nga rin sa container para ma-freeze. Yung menudo pala mga miis, luto na siya kaya naman pinapalamig ko na nga. Tapos dito naman sa kabilang kawali, iprenito ko na nga rin itong talong. Sa talong pala mga miis, may option ka naman. Pwede mo siyang prituhin kapag nainit mo na yung binagoongan. Pero dahil nga iniisip ko na baka masira yung talong at masayang lang, kaya naman iprenito ko na at ilalagay ko na nga rin dito sa binagoongan natin. Nagisa na pala ako ng bawang sibuyas at inilagay ko na nga rin itong kamatis. Pag okay na at nagisa na natin yan ng maigi, ilalagay ko naman tong pork. Alam niyo ba mga mi, etong pagme-meal prep talaga, matagal ko na siyang ginagawa since maliit pa yung mga kuya. Simula kasi talaga dati pa mga mi, wala kaming katuwang kung hindi kaming dalawang mag-asawa lang. Kaya naman ayun, para nga hindi na ako mahirapan sa pag-prepare ng pagkain ng mga bata, ay nagluluto na talaga ako ng pang isang linggo. Dati nga mga mi, madaling araw ako namamalengke kasi nga walang day off yung asawa ko sa work. At para nga may maiwan sa mga bata habang wala ako, ay madaling araw pa lang umaalis na ako ng bahay para mamalengke. Mga iilan nga rin nagko-comment mga mi kung bakit ko daw siya laging ginagawa, unhealthy daw yung ganito. Actually mga mi, bago ko talaga ginawa ang pag-meal prep, nag-search muna ako at nagbasa-basa. Syempre, 'di ba, pamilya mo yung kakain, lalo na nga yung mga bata. Kaya naman i-sure mo muna talaga kung safe ba to. At ayun nga, nalaman ko na okay siya at safe na safe namang gawin. Kaya naman hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Kaysa naman kasi pakainin ko ng frozen food or processed food yung mga bata, eto na lang. Lalo na nga ngayon mga mi, mas busy talaga ako. Minsan pa nga kulang yung isang araw sa trabaho na ginagawa ko. Kaya naman kapag may oras talagang mamalengke at magluto, ginagawa ko na talaga siya. Last time nga rin mga mino, nag-grocery kami sa SNR, marami nga rin nag-comment na mayaman na daw, ganito ganyan. Totoo lang kasi talaga mga mi, sa trabaho na ginagawa ko ay oras talaga yung kalaban. Hindi ako nagrereklamo ha, kasi etong trabaho na ginagawa ko ay pinag-pray ko talaga kay Lord to. Noong time kasi na nag-SNR kami, marami talagang trabaho na pumapasok, tapos marami ding trabaho na hinahabol. Kaya naman ayun, sabi ko sa asawa ko noon na sa SNR na nga lang kami mamili kasi mas mabilis talaga. Tapos hindi na rin ako mahihirapang mag-ikot-ikot. Pag sa palengke ka kasi talaga namimili mga mi, kailangan mo talagang laanan ng oras yung pag-iikot-ikot mo doon kasi nga syempre malayo yung bilihan ng gulay, karne, pati na rin prutas at kailangan din laanan mo din ng oras yung paglilinis ng mga pinabili mo. Tulad nga netong ginagawa ko mga mi, umalis kami ng 5, nakauwi kami ng 7, natapos ko namang linisin yung mga pinamili namin ng 9, tapos nag-start ako magluto at natapos nga ako ng 12. O diba, sa video na napapanood nyo, 3 to 4 minutes lang, pero sa totoong buhay matagal talaga siyang gawin. O diba, ang haba na naman ng kwento ng nanay na to at ayan na nga, nailuto ko na yung binagoongan kaya naman inilipat ko na nga rin siya sa lagayan. May mga binili nga rin pala akong glass container sa online mga mi at maganda nga rin yung quality niya kaya naman ayan, yan na yung ginamit ko. Yung mga nagko-comment din kasi na mas okay daw gamitin yung mga glass kapag nag-freezer ka ng mga pagkain. Kaya naman ayan, dahil masunurin tayo kaya naman bumili na ako. At mga miha, glass lang yan pero mura ko lang siya nabili dito sa online. Ito naman sa ipit natin mga mi, marami ding nagko-comment kung saan ko daw siya nabili. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung link. Nilagay ko na nga rin pala itong talong sa ibabaw tapos after nyan itatakpan ko na at ilalagay sa freezer.